supposedly kasi, dapat si Milo lang yung guest namin. Pero, dahil nga ang dami na niyang nasiraan ng mga PA, mga kong-PA niya, oo, nag-invite kami ng isang, good friend. Good friends ako kayo no? Super. Dati. Super. Dati. Guys, kung Dati hindi pa ganyan yung pes niya. Yung ang dami kasing nabago. Hiram na mukha na ba itong si Milo? Ito nga yung totoo, reveal. Hindi mo siya dati, Derek Hanggang ngayon naman. Oh my God, oo nga! Yung Pagkatapos sa episode na to, pumunta kayo sa Facebook group ng Ang Malakad ng Podcast. Ilalabas namin doon yung emo face. Gigigil ako sa'yo. Actually, nag-post na tayo niyan before, di ba? True. Ay. Sige, anyway, so, si Joy, ikaw nga magpakilala kay Joy, Milo. Magkabatch ba kayo ni Joy? Hindi, nauna si Joy. Mas matanda si Joy sa akin. Sisimulan ko na agad yung paninira para... Ito na lang, kung napanood niyo yung Starting Over Again, panoorin niyo ulit. Panoorin niyo ulit yung Starting Over Again. May kita niyo doon si Joy Bayan. Oo nga pala! Ako Siya first, totoo, siya yung nasa booth. Oo, sa wedding booth. Yes. Sa wedding, Wedding booth, marriage booth ba yun? Jail booth. Kasi yung dialogue ko nun, nagdub pa ako Jail Ay, booth wow. to, hindi marriage booth. Ganon. Ba't ka nagdabad audio? Hindi mo nasabi ng maganda yung Bad audio. Ay, direct, hello, take one ako. Wow! Take one after pala. Si Bakla na kompetensya sa pabortista. So si Joy, nag-start din siya as a production assistant. Para siyang si Milo. So nag-start siya as production assistant sa Star Cinema. Tapos, ilang years siyang production assistant? 5 direct. 5 years. Tapos after nun, nag-ED siya kay Direct Joyce. Tapos nag-ED siya kay Direct Joyce. Tapos, Sa'yo. kay Irene. Oo. Kay Irene muna. Kay Irene Villamor. Tapos sa akin, ED ko ngayon si Joy. Ayun. Ay, So, kabo. yun na lang namin yung Kasi baka Sinusubukan kong kunin yan si Joy, ayaw. Medyo may attitude. attitude yan si Joy. Actually, Naghahanap mahirap siya ng kunin yan si Joy. Direct na tama. Ikaw una ka Mahirap kunin yan. Ang dami ng... Oo, nag-attitude. Parang ang tanong, Attitude magkano yan, ba to? Ano? Action. Ganun yun. Minsan i-adjust sa kanya. I-adjust sa kanya yung skin. Parang, hindi pwede si Joy ng March 30. Ganyan. Sige. Sige, parang kaya nyo na. Out na ako para kapag. Ganyan. Hello, tita ko. Okay, so ayun. So kasi nga, naubusan na kami ni JP ng mga kwento. So, nag-invite kami ngayon ng mga friends ni Milo para, alam mo kasi Joy, si Milo, dahil wala na siya makwento, kinukwento niya, kayo-kayo. So, sinisilaan niya kayo. Hindi ganun. Wag niyo dinadamay si Joy kung wala lang talaga din kayong gustong gawin. Yung ipapasa niyo na naman yung trabaho kayo. Tapos ako yung kasalanan, di ako yung mali dito, masisiraan. Okay, sige, pakilala na tayo. Ako si Tonet at bukod sa Starting Over Again, panoorin niyo si Joy sa isa sa mga nag-extra sa dating ko Tadhana. Saan Di doon? ba? Tama! Kasi nga wala kaming budget for talents. Saan doon? Umakit sila ng Sagada. Umakit sila ng Sagada. Direct, Di ba kayo, di ba? makikita mo ako direct GP kasi galit na galit si Direct Tonet sa akin kasi blue yung kulay ng shades ko. Nandun ako sa likod din na angge. Galing. Sino mo to? Ang tingkad ng kulay ng shades. Sorry. Ako yan, Direct. Sorry. Tumulong lang naman ako. Tumulong lang. Tumulong lang naman. Sorry. Sorry, 100 pesos lang yung kaya. Minsan talaga pag ikaw tumulong, masama ka talaga. Alam ko yan. Ikaw naman, JV. Sige, kay Milo naman tayo. Ang favorite kong performance ni Milo as an actor ay sa Vince, Kath, and James. Ako si JP. Taray, tribute! Oh, Tribute ka na. sige, ako ibabalik ko na lang to kay Joy. Uy. Uy. Kasi kay Director Net, Joy. Ako, hindi. Gusto ko lang magpasalamat. Joy. Di
ni Teggy pala. Buti na lang. Kapi kita dati at may pambili tayo ng 1.5 na Royal. Ako po, si Milo Elmido Jr. Nag-aambagan kasi kami dati sa 1.5. Taray, happy birthday, Joy, ah. Kay Joy. Kay Joy to. Tribute mo lang kay Kaya nga po Joy. O, ikaw pakilala ka na. Teka, ibabalik ko to kay Milo. Maganda yung sinabi mo. Okay naman Ay, tayo maganda yung sinabi ko akin. sa iyo. Ang bagal tulong. Thank you nga eh. Ay, oo. Alam mo, hindi kita sisirante. Ikaw pa ba? Okay, bala ka ako. Kaya ka nandito para sige. Ako nga pala si Joy. Malapit na kaibigan ni Milo. Eh, parang pantegi din ko. Parang papakilala ka sa mga magulang ko. Parang asap video. Asap din. BTR ang shorta. Ako ang unang-unang nakaalam kung gaano kabaho yung paa ni Milo. Hindi ikaw si Mark. Okay, at ito ang Walang kwentang podcast Still a Spotify exclusive. and powered by Spotify for Podcasters. Okay, game! So ngayon, sa mga bago nating listeners and viewers, ito na actually yung pinakamahabang series natin. Yung Racket Pa More, Shooting and Taping Memoir. Yes. So dito nag-share lang kami ng mga most memorable, funniest anecdotes galing sa pagtatrabaho namin sa pelikula, sa TV, sa TVC, ganyan. Tapos ngayon, meron kaming live audience. So ngayon sa Zoom ay 202 people kami dito. Wow. So 198 VVIPs. So if you want to be part of our live recordings, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Tapos, makikita nyo doon yung mga perks ng pagiging VVIP. So, pwede kayong join ng live recordings, pwede kayong makapasok sa Discord namin, magkaroon ng access sa mga workshop, ganyan. May face-to-face kami na live recording sa Butterboy. Yes, Hindi ano na namin kung kailan yan. yan? This weekend. Oo, this weekend na siya. Oh, March 25. So, abangan nyo, kapag VVIP kayo, makakatanggap kayo ng email. Nakalagay doon lahat ng details. So, magla-live recording tayo sa Butterboy. Tapos yun. Okay, Gabe! Meron ka ba bang masashare, Gabe? What if si Milo muna? What if si Joy muna? Ay, kamu na eh. Paano yun, ha? Nag-breakdown nga siya. Breakdown eh. Huwag mo lang sikasuhin yan. Chika mo natin ano ibig sabihin ng breakdown. Baka kasi ibig sabihin ng breakdown na yung Ito. calling eh. Oo eh. Ay, Ano yung may breakdown ating for AD? breakdown, Milo. Ikaw na, Mi, kasi ikaw naman yung nagbe-breakdown. Yung breakdown, yun yung parang guide ng lahat sa set. So, pag dumating yung script, pipira-pirasuhin siya ng mga AD, ng mga katulad ko, ng mga assistant Sorry, pero director. pinusuin. Ano bang ginawa Parang mo? isda. Dinilis. Dinaing. Sequence 1. Pinulit! Ganong breakdown. Okay. Nung Tapos breakdown siya, magdadabog siya. kapal yung... So, tama. Pagdating ng script ko. Pipira-pirasuhin siya, i-breakdown siya. Sige, pagandahin natin para umayos naman. I-breakdown siya. Kung ilan yung number ng mga eksena, kung anong nangyari dun sa eksena, saan siya nangyari, sino yung mga kasamang artista, may mga kasama bang talents, may mga kasama bang props. Tapos yun yung magiging guide ng lahat pag nasa shooting na. Yes. Yun Ang ginagawa natin. galing. And I think Ang galing. Kaya pala highest paid. Oo, kaya pala hindi makuha ni JP. Oo. Correct. Kaya pala unang tanong lagi, magkano ba yan? Oo. Kaya para, ilang days ba yan? Kasi kung one day lang, hindi niya gigit. Diba? Magkano ba yan? Baka naman hindi nila ako afford, baka nakakalimutan nila, lumabas ako starting over again. Oo. At saka naka-blue shades ako, di ba? So, hindi kaya. So, ayun, yung ginagawa ng AD, bukod sa ano siya, parang kanang kamay siya ng director sa set. Bago pumunta ng set, binibreakdown muna niya yung mga eksena.
Naka-Excel file yan. Oo. Yes. Tara ni Joy. Uy, matagal mag-breakdown, di ba? Hindi siya parang Oo. ano-ano lang. Hindi siya kuning-kuning na Any. kailangan niya ng focus, concentration. Oo. Kaya nga naman sinasabay ni Joy ang kanyang breakdown sa live recording. Oo. Talagang sobrang kailangan focus ka dyan. Si Joy lang nakakagawa nito. Recording. Totoo. O, game. O, sige. Alam niyo na yung breakdown. Alam niyo na yung breakdown ng AD. O, go. Ikaw, Milo. Magbigay ka na ng ano mo. Ikaw naman mag-share. Ikaw na mag-share. Tapos, Ah, tsaka si Joy para mag-gets niya yung ano. Kasi nga wala tayong briefing. Eto na, fresh na fresh. Di ba, nakapagod. Kwento lang natin. Pero, mag-disclaimer na tayo. Mahal na mahal natin itong mga to. Pero, masaya tayo dito. Pero natuwala ko sa experience ko noong nakaraang araw. Oo. Dapat pack up na. Tapos, nadagdagan tayo ng isang pansin. Kasi parang gusto tayo ng director i-join. Hindi ko alam kung nangiinis o talagang gusto niya lang to. So, pumayag naman. Sino yan? Huwag na. Basta chika na lang natin Arte nito dito. magkwento, kala mo naman. Ay, Joy, ganito kami dito. Ikaw mag-share. Back to you. So, anyways, okay na. Nadagdagan. Dapat may lakad tayo, pero sige. Okay po, nag-shoot pa tayo ulit. So, cut to, pack up na. Na-pack up na, ginawa natin yung eksena, na-pack up na. Tapos, gusto pa nila ako isama sa baklas. Siyempre, as mga magkakaibigan, di ba? Sama ka na sa baklas kahit wakagaw. Ay, hindi na ako sumama. Sakay ako ngayon sa FB kasi wala naman po tayong karu. So, mananawagan po tayo sa mga may gusto po may mga sasakyan po dyan na hindi na po nagagamit. Hindi na lang ako, Andy. Hindi, so sumabay tayo sa FBH, sa talent service. Kato, dapat pauwi na. Ang sabi nung service, ay sunod lang tayo sa second location sa baklas nila kasi hindi pa kami bayad. Hindi pa siya bayad. Oo. Sabi ko, okay kuya, sige, sunod po tayo doon sa second location. Nagpakita po tayo. Tapos, parang may katext si kuya driver o katawag, sabi niya. Parang hindi pa po ako pinapaalis. Nararamdaman ko na to. Kato, nasa location. O, gamitin ka muna namin picture vehicle. Uy! Ang picture vehicle po sa mga hindi po nakakaalam, gagamitin po itong sasakyan na ito as props po na kunwari sasakyan ni ganito. So, yung sasakyan ko pa uwi, ginamit Mima. So, hindi ka pa makauwi. Kailangan for isang sequence. So, ngayon, imbis na dapat sunset ka uwi, mukhang magkakaroon sunrise ka uwi. Hindi. So, ginamit sa isang eksena. So, waiting ka ngayon, wala kang choice eh. Siyempre, Pampanga ang location mo. Hindi ka na Oh my God, ang layo. Hindi ka makakamotor me. Plano ko na sana Hindi ka angkas. hindi kaya Hindi kaya talaga. So, Pampanga. So, waiting ka masyopos. Binagamit talaga siya. So, sinasuggest pa ng isang AD, gabo ba to? Sabi ko, parang gusto pa igabo to. Buti Anong na lang gabo? sabi ni Direk. Gabo, gabi. Parang gabi pa Gabi. ba to eksena? Sabi ni Direk, hindi habulin natin yung araw. Uy, thank you ha. So, bago mag-alas 7 ng gabi, edi okay na, nakuha na nami. Pauwi na. Alam mo yung feeling na pauwi ka na, pero ginigigil ka pa rin ng pagkakataon. Talagang, yung mga props hindi na ibaba. Tumulong na ako. Saan po dito yung art director? Babay na po natin. Uwi-uwi na po. Nasa loob ng kotse, nasa loob ng FB. Nasa loob ng FB. Tapos, syempre, sige, balik na lang po tayo doon sa malapit po sa gate. Sarap. Okay, binababa. Nung nababa na, wait, there's more. Sakay na kayo mga mga talent. Yung mga talent, nawawala yung vape ko, nawawala. Tapos nung nahanap na, papikit na ako kasi pitiw na talaga. Sabi ng isang talent kain muna tayo, mag-dinner muna, te. Di hinaya ako. Kumain pa sila, kumuha muna ng styro. Siyempre, kain muna sila. Hindi, siyempre pagkain gutom. Sige po, kain po muna. Sige po, kain po muna kayo. Hindi na ako nagantay. Umeklip na talaga ako sa van. Tapos pagising ko mga 7:06. Pauwi na. From 5:30 to natapos sila. Kumakain sila. Tulog ako. Nagbabiyahe na. Sige po, bala na po kayo. Thank you, Lord. Nakauwi naman po na sila. Yun po ang first entry po natin. Talaga naman. Walang punchline! Ang hirap mo naman pasiyahin, Direk J. Ano bang kwento yun? Dinaan-daan mo sa ganyan. Dahil sa gano'n. Hoy! Ay, Direk JP, kung hindi kita napasaya, pasensya ka na. End ko na live.
Parang, sabi nga, parang nag-rant ka lang. Hindi yung rant. Kasi sige-explain natin. Yung experience ko. Wow! Ewan ko, ang hirap niyo i-please. O, Joy, ikaw na to. Alam mo na, Joy, Anong shooting yun? Anong shooting yun? Okay na po. Saka na po. Baka... Hindi yung shooting yun. Alam mo, shooting yun. malalaman namin yun. Pero hindi namin nag-grant. Pinashare lang natin yung experience na, puta, hindi ka makauwi-uwi. Talaga may mga pagkakataong, madadaot ka talaga ng pagkakataon. Yun lang naman po tayo. Pero kayo, ang taas ng standards nyo. Tanginang, hirap magkwento dito. Sana tinapos muna dun sa nagbaba ka na rin ng mga props. Ay, hindi po tayo invento dito, Direct JP. Kinakwento lang po natin yung mga totoo. Wow! Ay, may pinaparinggan ka ba? Ewan ko. Sige, game. Joy, go! Joy. Ang kwento ko, nung PE pa ako, first, hindi ko alam kung basta first project. Tapos, bilang kailangan mo magpakitang gilas, ganyan. Kasi dati, nung panahon namin ni Milo, 1:1 lang, di ba, Mil? Isang project, isang PA lang. PA. So, gagawin mo lahat. PA nga, tawag sa amin PA kasi palaging ako. Di ba? So, gagawin lahat. Ngayon kasi dalawa, di ba? 2, 3 ang PA. Ngayon, may 2-3 na. May Minsan marami pa. Designation. Dati Totoo. nga naman ganun sa amin, kami lahat. So anyway, syempre kailangan pakita ang gilas. First project Tapos, di lunch break na. Bilin sa akin yung AD namin. Sabi niya, Joy, i-distribute nyo na yung pagkain. 30 minutes lang yung break. Sige po, direct. Sure. Dumating yung FB ng catering. May inabot. Ma'am Joy, ito po, brown rice po. Sabi ni Ate Lea, kasama daw po yan sa ngayon. Sabi, sige. Kasi wala naman sinabi sa akin, ganyan. Di ako naman si Bakla. Ginid ko sa director, direct, sino ang brown rice? Libre po ito ni Ate Lea, ganyan. Sige, thank you. Kain. Ito na nga, yung lead namin, hindi pala siya kumakain ng hindi brown rice. So, lumapit yung PA. Ma'am, asan po yung brown rice ni Miss, ni Ma'am ganito? Brown rice ba siya dapat? Ay, opo, hindi po siya kumakain ng hindi brown rice. Ganyan. Ay, teka. Sige po, tatanong ko. Tawag ako kay Ate Lea. Sorry, Ate Lea. Tawag ako kay Ate Lea. Ate Lea, brown rice po pala yung ilang pagkain ni Ma'am, yung lead natin, ganyan. Oo, bakit hindi mo binigay sa kanya? Hindi direct, hindi Ate Lea, binigay ko na po kay direct. Bakit mo binigay kay direct? Kay Miss yan, yung lead natin, ganyan. Ngayon, humanap ka ng brown rice, isaing mo ngayon. Bayaran. Sabi ko, kaya ko pong magsaing, pero yung mag-aanap ng brown rice, hindi ko alam, kung anong gagawin ko. Kung paano ko gagawa ng paraan yung brown rice, kaya kong gawin ng paraan lahat ng bago. Gawa ng paraan yung brown rice, Nasaan ba kayo noon? Nasa po, malapit lang naman, KJ. Kaso nga lang kasi, sobrang maraming kinukunang eksena, so mabilisan, paspasan. Tapos nagbilin nga yung AD namin, di ba? Pabibo pa naman ako, 30 minutes lang daw yung break, ganyan, ginagalian ko pa naman. Pumalpa ako sa brown rice lang. Talak ng talak yung producer ko, galit na galit. Ang tagal pa naman magsaing ng brown. Ang tagal pa naman umangat niya. Hindi pa naman ako marunong magsaing ng brown rice, Paano ko gagawin? Tsaka hindi mo alam kung ano yung tsura talaga din dati ng brown rice, ma. Oo. Kaya na alam yung kulay ng brown, pero ano ba yun? Saan ako ng brown rice? Siyempre, hindi ako yung gumawa ng paraan. Sino gawa ng paraan? Utility? Ate Lea din. Actually, Ito yung kulay din talaga, no? Nagpasaing siya. alam mo, Willa Batilea, pero talagang pagtatalak siya rin gagawa ng paraan. Dito Tatalak po na ending, siya rin yung gagawa. Diba? Nang-share ko na yun before, Oo. Totoo. Si Ate Lea, si Ate Lea, isa siyang line producer. Check nyo guys, kaya kapag sa mga OBB opening billboard, opening credits, or kahit sa mga closing billboard, check nyo yung mga pangalan ng na hindi lang mga artista. Makikita nyo dun yung mga pangalan ng mga producer, yan,
mga production assistant pa lang sila dati, ngayon producer na, ganyan. Si Ate Lea, di ko makakalimutan si Ate Lea kasi si Ate Lea ang unang producer na nagtaas ng sweldo ko as script kun. Di ba usually, kapag magbibigay ka ng TF mo, tatawaran ka. Mm-mm. Si Ate Lea yung bukod tangi, nung tinanong niya sa akin, magkano ba ang TF mo as script kun? Tapos sinabi ko kung magkano, parang, nakalimutan ko na, basta mababa siya. Tapos parang sabi ni Ate Lea, ha? Ito lang yung TF mo? Ang baba naman, dadagdagan ko. Si Ate Lea yun. Doon ako nagulat na parang, ay, ready na ako makipagtawaran. Siya lang yung ano. So, bukod doon ko nalaman na sobrang baba pala talaga. Sobrang baba pala talaga ng ano ko. Ng TF ko as scripts. Lea Calmerin. Ate Lea Hindi kami. si Ate Lea, direct. Baka busy sa resort niya. Baka busy mag-marketing. Si Ate Lea kasi ang tawag niya sa pamamalengke, marketing. Tama din naman, market palengke. Tsaka diba may beach resort siya sa Bataan, Tarlac. Oo. Hello, Ate Lea. Joy, ikaw ba naranasan mong sumama kay Ate Lea mamalengke, hey? Oo. Di Tsaka ba? mag-grocery eh. Grocery para din talaga sa nyetring, hey. Oo. Sumama ka na. Grocery. Oo. Sama ka. Ang mga PA yung nag-ano, diba? For the supplies. So, Yes. mga PA yung nag-grocery para sa supplies. Yes. Oo. Kumukuha na rin kami nun. Another kwento yun. Huwag kayong mag-alala. Meron kami dating PA, namili siya ng supplies may sa Rustans. Di ba? Ang Ang ganda. dali. Ay, may budget. Hindi man lang siya po. Talaga mo Miss, sino yan? Kausapin. Wala pa sa akin. Sino yan, direct? Pili ko kilala ko yan. Sino yan? Kausapin ko. Sa Rustans, babe. Ba't Rustans, eh? Anyway, basta yon si Ate Lea, haligi yan ng isa sa mga haliging producer sa Sa industry. marketplace na mili. Pili yung mga favorite nating kwento kay Ate Lea. Yung Naku, ang pag may dami hotel niya. siya. Baka bayaran nyo na lang yan. Yung mga linya, hey. Yoko na lang magsalita. I love you, Ate Lea. Meron pa kaya ako muna. Meron ako naalala. Go. Total guest natin si Joy. Kuwento ko si Joy. Galing. Walang magagawa si Joy bilang amo ka niya, di ba? Wala Direktora Hiyan, So, ito. Si Joy nga AD ko. Si Joy AD ko siya. Kailan ka nag-start? Si Joy AD ko sa Alone Together. Tapos si Joy din ang AD ko sa Fangirl. Ay, oo. Tapos so ang AD kasi, siyang nagbibigay ng instruction sa artista, di ba? So, pwede magbigay ng instruction yung director, tapos mamaya, pag sasabihin mo sa AD mo, yung instruction, ganyan. Ang ko talaga, isa sa mga hindi ko talaga caring mapaarte, mga bata. Mga bata. Nahihirapan ako talaga magpa-arte ng bata. Di ba may bata doon sa Fangirl? Si Pipo. Di ba yung anak anak doon sa Fangirl. Tapos, merong isang eksena doon na kailangang umiyak ni Pipo. Tapos, yun yung part na pumasok si Paolo Avellino sa mansion, tapos naglalaro si Pipo dun sa labas. Ilan taon na si Pipo? 6 years old, ganyan. So, kailangan niya umiyak. So, yung first day na kukunan namin yung umiiyak si Pipo, hindi makaiyak si Pipo. So, sabi ko, sige, pack up na yung eksena na yan, kunan lang natin sa susunod. Tapos, syempre umiinit na yung ulo kasi bumababa na yung araw, they affect me. Tapos hindi pa rin umiiyak yung bata. So, kailangan nga niya umiyak. So, sabi ko kay Joy, wala na tayong ibang araw na paglilipatan nito. Kailangan na umiyak ni Pipo. Tapos nilapitan ni Joy si Pipo, kinakausap na niya, nakaganon na siya, hinahawakan na niya yung bata, ganyan. Tapos parang sabi ko, Joy, ano na? Tapos nakita ko, si Joy yung umiiyak. Bakit? Hindi na si Pipo yung umiiyak. Si Joy na yung umiiyak. Parang sinasabi niya, Pipo, parang ako na umiyak ka na. Kaka-breakdown mo yan. Yung tuloy. So, kasi di magagalit ako. Pagtingin ko, umiiyak si Joy. Nunahan ako Nunahan ako naiyak. Paano magagalit? Umiiyak yung AD. Siya yung umiiyak kay Pipo. Ang ending Si Joy yung naging Or iyak. Or lady Sinuot ni ko Joy. yung costume niya.
Hindi niya nahalata, si Joy yun. Yung bata doon na joke lang. Kaya pala familiar. Ganun lang talaga yung prosthetics. Kaya pala familiar din si Joy. Ang ending, dinilit ko yung eksena. Dinilit ko, hindi na siya umiyak. Wala na yung bata doon sa eksena. Pasok ni Paolo, pumasok na siya sa loob ng ano. Kasi nga, ang hirap magpaiyak ng bata. Pero hingin natin yung panig ni Joy. Bakit siya umiyak? Ba't ikaw yung umiyak? Pagmamahal sa craft yun. Ano ba ibang sasabihin ko? Hindi, naiyak na lang ako. Ayaw umiyak eh. Hindi ako. Day 3 ba yun? Day 3 na ba yun? Day 2? Nakailang ulit na kasi yun na na sked direct. Oo, nililipat So, parang- nililipat namin. Namumove siya ng namumove. So, as in, wala na talaga. Kasi parang papunta na sa last day nung bahay. Pag nawala yun, hindi siya pwedeng, hindi siya, mahirap siyang alisin yung XM. So, kasi hindi siya pwedeng i-edit out, hindi siya pwedeng i-delete, ganyan. Tapos, edi wala na talagang option, ginawa ko na. Kung ano-ano na sinabi ko, lahat na sinabi ko. Hindi ko maintindihan kasi magaling na-audition naman namin. Oo, na-audition namin. Magaling naman siya. Napaiyak ko naman siya nung audition, pero nung take, ako yung napaiyak. Nagkabawian lang. Kaya napatunayan natin na mas magaling. Kaya ang hirap talaga kapag yung mga nanay pinipilit yung mga bata umarte. Kaya nila ayaw, di ba? Ending kasi yung bata Huwag yung gawing retirement plan ng mga anak. Totoo yan, may napanood tayong ganyan. Minsan, parang yung nanay yung gusto umarte. Ba't di po kayo yung mag-artista? Huwag yung anak kayo. Huwag gawing retirement plan ng mga di anak. ba? Anyway, go, ikaw na JP. Ito, hindi ko na maalala kung anong shoot to. Basta sa UP kami nagsushoot. Tapos, ano pa ako nito? Script con. Pa nag-i. Tapos, nung time na yon, hindi pa ganun ka-stricto ang UP sa pag-shoot sa loob. Kasi 'di ba ngayon medyo as in stricto na mag-shoot ngayon sa UP kahit mga photos, 'di ba? Parang medyo stricto sila. Yung mga kasi nagkaroon ng time noon yung mga wedding prenup photo. Doon nag-shoot sa UP. So, sobrang dami. Tapos parang naging mahigpit na sila noon after na. Pero before, as in libre, parang pwede kang umikot-ikot sa UP para mag-shoot, ganyan. Tapos, may sa UP, basta sa UP, ikot-ikot kami, ganyan, para mag-shoot. Tapos, andun kami sa may University Ave, malapit sa Sunken Garden. Andun kami sa side ng Sunken Garden. Tapos, across the street, may mga bagets, mga bata, na mga nagtitinda ng sampagita, ganyan. Yung mga mahilig, sumigaw, parang sumilip sa camera, ganyan. Kuya, sinong artista nyo? Ganyan. Mga batang ganon. Tapos, nandun sila sa kabila. Tapos may nilalapitan silang dalawang lalaki na yung isa na may hawak ng tripod, ganyan. Tapos, pinapanood lang namin kasi tenga kami nun eh. Tapos sabi nung bata, Kuya, sino pong artista nyo dyan? Tapos yung tinatanong nila, yung mga surveyor. yung mga engineer. Yung mga sumisilip dun sa mga kineme. Pero nagsushoot talaga kayo. Lang kami, parang mali yung napuntahan nyo. Walang nag-react. Walang nag-react. Kayo, nakamit si Directonet. Ay, sorry. I think yun. Yun yung Go. Last two. Milo and Joy. Isip ka na, Joy. Eto ka na, sige. Kwento ni friend, naalala ko. Eto na, si Bakla may taping, di naman ako nag-taping. Chinika to sa akin. Tinawag niya ni artista kasi nga, eksena na, tinawag niya lang, kakarating lang. So, tara na po, good evening po. Ganun Bahay. Yes, ganun siya ka-sweet. Kung makikita mo rin, sweet ka nga. Pag nakita mo rin siya, sweet ka nga. Eto na. Halika na po. Siya na nakakaintindi. Ako na din. So, eto na. Tinawag niya na ngayon si ate mong girl. Binili niya, walang dyan ha. Walang aso dyan ha. Kasi nga takot si ate. Hindi, wala po. Kumbaga, binili na ni Akla. Binili niya. Wala po. Dire-diretso sila dun sa street.
Paglapit dun sa isang bahay, Chihuahua ba? Chihuahua? As in? ganito. Bakit naman siya talaga na nagtatakbo ngayon si ate mo? Akla. Alam mo, takot kasi si ate mong girl sa aw-aw talaga. So, yun na yung una niyang binili na dapat walang, kilala mo, yes, kilala mo siya. So, kilala ko yan, sabi ni Nico. So, alam mo na, takbo siya, takbuhan siya. Si ngayon si bakla, alam niya nang tatalak. Para hindi na lang siya tumalak, nakaisip na ng paraan si Akla. Sabi niya na lang po, Nag-alcohol ka pa ba muna? Nag-alcohol ka talaga sa gitna. gamit na simpa ko. Kaya sa may bahay. Nagugas ako ng kamay, Ponche Pilata, para dito sa akin. Anyway, nag-isip si bakla, sabi niya na lang, ate mong girl, pack up ka na lang. Pinakap niya na lang. Pinakap niya lang si ate girl. Kaya daw Para hindi. Hindi siya natalakan. Pinauwi na lang Kasi si ate. kaya mo pa pack up. Kaya mo pa pack. Pinakap AD ba niya. siya? AD? AD siya. AD. Hindi. Basta, pinakap niya na lang. So, parang, ay, okay naman na po. Okay na po kayo. Para, may pinakap niya na lang si ate mong girl. Kesa masyulakan siya. Ayun Hindi po. hinanap yung artista? Siyempre, parang pinag-usapan naman prior na parang, sige po, ano na lang, pinaka-usapan niya na lang. Hindi ko na alam kung paano naging proseso, pero pinakap niya na lang daw si ate girl para hindi daw siya mawarlay. So, may mga paraan po tayong pwedeng gawin para hindi matalakan. So, yun po. Kinabulog. As in, ang lakas In fairness sa kahulakan mo. Parang totoo, Oo, in fairness. ma. Paano yung taon, Milo? Eto na yun. Para madala ko kayo doon. Makabawi man na. Hindi, ikwento ko na yung dahil nasiraan niyo ako sa starting over again. Kwento ko na lang din, napadpad doon, no? Sige. Yung shooting namin ng starting over again, pack up, pull out. So, tapos sunod-sunod na araw. So, walang time para mag-meeting. Kwento mo muna yung pull out. Baka ninilagyan. Pack up, pull out, ibig sabihin, kapapack up nyo pa lang, pull out na kayo. Para sa next taping. So, para dun sa susunod na araw. So, minsan walang ligo-ligo. Actually, parang madalas walang ligo-ligo. Ang nangyayari lang, nakakapag-meeting lang kami habang nagsiset up. So, habang nagsiset up yung DOP namin, nagpa-meeting yung AD. Meeting. Ang eksena natin bukas, yung malaki eksena natin bukas, yung fair, sabi niya. So, eto, yung talent natin na magbabantay ng jail. Sana sana stricto, ganyan. Tapos basta dapat mataray, ganyan, stricto tsaka mataray. Parang si Joy. Ganun. Si Joy. Ay, thank you, Thea. Tapos, edi ako naman, okay. Ako lang pala ako lang naman yung basis. Yung peg. Yung Oo, peg. yung peg. Ako yung peg. Okay, sige. Tapos, the next day, tech PA ako. Late akong dumating sa shoot kasi nga, late yung mga gamit kasi galing pa sa ibang shooting, ganyan. Pagdating ko doon, punta ako sa director namin, si Inang. Pasensya na po, late po yung mga ibang gamit, ganyan. Sorry po talaga, galing po kasi sa ibang shoot, ganyan. O sige, okay lang. Pagkatapos nun, bihis ka na. Bihis? Te, yung pawis ko talaga, iba. Yung parang, hindi ako naligo doon eh. Iba talaga yung pawis. Tapos sumakay ako ng Janet pa yung sinakyan ko o grip truck. Basta yun, sumakay ako, walang aircon. Siyempre, grabe yung pawis ko. Pinagbihis ako, walang kinol na talent para dun sa jail booth. Kung sino man yung PC namin, babalikan ko. Ito yung lines natin. Dire-diretso natin. Habang nagbibihis, binabasa ko yung, ay, shoota, ang haba din. Kahit magaling ako mag-memorize, di ko ito kahit i-memorize. Hilan nyo. Seryoso po ba talaga? Di ako makapaniwala. Tanong ako ng tanong, anong gagawin? Hindi, sige, kaya mo yan. Basahin mo na lang, intindihin mo yung eksena. Nakita niyo ba yung hikaw ko doon? First time kong suot ng ganong klaseng hikaw. Sinceros yun, Napaka... Kung gano'n na ng MRT. Napakabigat ang hayop na yan. Yung wardrobe namin doon,
doon, babalikan kita. So, tayo na dire-diretso talaga. Tapos di pinagsuot na ako, ganyan, habang, tapos dinala ako kay Inang habang nagsiset up. Ay, Inang, ready na po si Joy. Tawa ng tawa si Inang. Tawanan lang niya ako. Ganyan. Ready ka na ba, anak? Hindi po ako talaga ready. Ayusan niyo pa siya, yung buhok niya, itaas niyo pa yung buhok niya. Sabi nung AD namin, binatungan pa yung AD. Nilagay dito yung hereret ko, te. Di ko alam kung bakit tagudyok ng gano'n yung taas. Di ko na alam kung ano nangyari. Nung wide shot, okay, syempre pag wide shot, pwede naman magkamali, di ba? Pero in fairness, di naman ako nagkamali. So, nung wide shot, nabawasan ng konti yung kaba ko kasi hindi ako nasigawan ni Inang. After ng wide shot, close up ko agad, te. Di ba alam ko ba? Ano talaga yun? Bakit ako yung uunahin? Hindi naman ako yung lead. Tapos kinausap ako ni Inang. Dinirect pa niya ako eh. Anak, kaya mo yan. Ganito. Dinirect niya pa ako. Kaya mo yan. Ganyan. Basta galingan mo Tinangin talaga yung tuhod ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nag-lines, nag-dialogue, ganyan. Pagka-cut, pumalakpak yung buong Star Boys. At yung iya ako, sobrang laki ng location. Ang daming nanonood. Pangin na talaga. Hindi ka nagkamali. Take one nga ako direct. Oh. Ay, taray! Take one ako sa close out. Go. Kasi kwento niya yan. Pwede mo ba? Go, te. Kwento mo yan, ikaw bida dyan. Go. Loko ka, tikon ka pala eh. Eto na nga. Di ba may time-lapse yun? Ang nangyari doon, parang di ba... Paano yung time-lapse? Pa ako doon. May fight scene, di ba hahabulin ko dapat si Jeannie, ganyan. Tapos binigilan ako ni Kai tsaka ni Beauty. So parang sinipa ko si Beauty, ganyan. May fight scene pa kami, ganyan. After nung habol ko, after ng sipate, gusto nila gawing nakakatawa yung pes ko. Kung nakita nyo talaga yung pes ko doon, ginulugulo nila yung buhok ko, ganyan. Tapos dinikitan ako ng dahon dito. Parang, bakit? Nag-fight scene lang, may dahon na dito. May malaking dahon dito. Tapos, pinunit yung damit ko. Hindi ko alam. Bakit? Ano pinagagawa nila? Hindi ko talaga alam. First time ko mapapanood ng nanay ko. Ganun pa eksena ko. Ito yung itsura ni Joy noon. Ang ganda mo, ma. Ready sila, Ready ka, direct! Ready yung mga VVIPs eh. Oo. Siyempre, di ka nakaangal. Hindi. Oo. O, diba? From this... Ginugulo nila yung buhok ko. Kaya gusto ko na din yung itsura ko. Nung playback na pagtingin ko, shoot ang ina, napapakit ng pesto. Pag-ina mo ito mga to, parang wala akong kaibigan sa shoot. Naalala mo laging linya mo ganun doon? Naalala mo linya mo doon? Nakalimutan ko na. Basta sinabi ko, jail booth to, hindi marriage booth. Yun lang yung naalala ko. Kaya mo pala take one, yun lang yung linya mo. Para ko ako, take one lang din yun. Hindi, mahaba pa yun. Pero maalala, direct. Alam mo, may isa pang nag-i-AD na ngayon na nasa starting over again din, na nag-PA si XY. Si XY, siya yung nasa sa trailer yun taxi. Uy, nasa trailer ka rin, Joy, di ba? Taray. Trailer material. Kaya nasa taxi. Si XY naman yung nasa taxi. Oo, yung So, ginano ng bag. Oo. Nakakwento na namin Wala ng ka sa dito trailer, eh. direct. Wala ka pa sa trailer. Pero kasi, di ba, usually nga, sinabi naman namin dati, pag PE ka, Oo. dadating talaga yung araw na makukuha ka as talent. Doon, actually, di ba, doon tayo nagsimula, na pag walang... Saan ka nga ba nag-start? Just the way you are, direct. Na wala kasing na-call? Oo. Hindi naman. Wala na rin din makuha din siguro. Parang, ikaw na yan. May mga ganong moment. Hindi, nakwento ko na to sa akin, yung pinaka-challenging role ko, yung naging doktor ako, any. Kasi yung talent na kinuha nilang doktor, hindi niya makabisado yung mga terms. Tapos madaling araw na AD ako nun. Tapos sabi ng director, JP, ikaw na, para makauwi na tayo. Tang ina naman, sa akin nakasalalay. Sa akin nakasalalay yung pack up. So ako yung naging doktor.
Tangina 2 pages na script. Kinabisado ko isang upuan. One take, question. One take? Siyempre one take tayo. Ikaw lang naman yung hindi nakaka-one take dito, Milo eh. Kwento mo yan, direct kwento. Kayo bida dyan. Pero usually nga ganun. Tsaka usually, di ba kasi PA or script ko na nagre-rehearse sa talent. Ngayon, kapag yung talent nakailang take na, hindi pa rin nakakaya, ikaw na yun. Oo. Kaya nga parang sobra yung pagka-coach. Ako kasi ayoko talaga nagtatalent. Hindi ako nagtatalent na ano. So, grabe yung pag-coach ko sa sa talent. Grabe yung pag-coach ko sa talent. Parang, Hindi sinasabi ko. Tapos sinasabi ko sa'yo, galingan mo Napaya ka na. Tapos di ba, nandun ka sa gilid, parang kang yung mga nanay sa Little Philippines. Tapos kapag nasigawan ng director, ang linya ng mga PA, Director rehearsal, okay yan eh. Laging ganun talaga. Tapos kapag nandun na sa eksena yung talent, andun ka lang sa likod ng camera, kaya mo yan. Nirehearse natin to. Umaga pa lang, nagigil ako sa inyo. Ang ganda. Minsan din naman mga director parang kasalanan pa ng PA kapag nagkamali. Tsaka yung mga talent talaga, kapag sumasalang na, lagi talagang yung kaba, no? Oo. Perfect Di ba talaga nga sa sila kapag extra? Perfect sila kapag pag Rehearsal, inaano pa. totoo yan. Nire-rehearse pa lang. Dahil bago ngayon si Joy, ano na lang ang mo? In fairness, ang daming mga dahil nakikinig sila ng podcast ng mga Gen Z at mga young millennials na gustong maging part ng industry. Oo. So si Joy nag-start, pagka-graduate mo, nag-PE ka na agad, di ba? Nag-PE, tapos hindi ka nag-script con, tama? Diretso ka na agad na na ED. PE to raket-raket ED. lang, pero hindi matagal direct. Oo. Taray, talented naman pala yung Joy Bayan. Oo, tsaka Pro-mill kid. iba yan. Kaya Oo. din yung... Baka yan, Accelerated. Accelerated! Hindi na grade 7. Hindi na grade 7. kabukno. Hindi na grade 7 yan, Mi. Ano masasabi mo sa mga gustong join as Oo, sa ng part na industriya industriya? Sa mga gustong join sa industry namin, unang-una, Industry namin. Sure Sige, na ba sa'yo kayo? na lang. ikaw na muna, Milo, wala akong may Nanggigigil ako sa'yo. Hindi. Siyempre, itong mga sinashare namin, may mga nakakatawa, may mga talagang seryoso pala, may mga nangyayari, pero iti-treasure mo din yon at masasabi mong kinaya mo to. Pero yun lang, pag gusto nyo talaga din pasukin ito, go lang, walang pumipigil. At kung may mangyari man ng mga aberya at anuman, lagi nyo lang babalikan bakit nyo to ginagawa. Doon lang yung kakapitan nyo. Yun lang po. Taray. Paano yung kapit? Oh, Ikaw, Joy. Joy. Para sa mga may gustong join sa industry naming apat, kung gusto nyo talaga yung industry, well, kahit ano namang line of work, kung gusto nyo talaga, kung nandun talaga kayo sa gusto ninyo, magiging madali siya, hindi siya magiging work. Mas magiging, kung masaya kayo sa ginagawa niyo, hindi siya magiging mahirap. So, tama naman si Milo, yung sinasabi niya ng mga sinishare namin. Siguro dahil mas marami kaming experiences na masasaya kasi na-enjoy talaga namin yung work namin. Pero, at the end of the day, what's important is, sana meron tayong natututunan. Yun naman lagi yun. Taray. Parang mahirap na dugtongin yun at the end of the day. Oo, lalo na. Tinapos na yung araw eh. Oo, tapos ikaw mo naman at end of the day. Naalala ko lang nung yung last day ko nung Drag UN, libre ng kape yung yung isa sa mga PA. Tapos yung pangalan, parang tinanong ko, Direk, anong gusto mong kape? Ganyan. Ay, hindi, wardrobe pala ng libre. Direk, ang gusto mong kape? Sabi ko, sige, iced Americano na lang, ganyan. Tapos pagdating sa akin, yung nakalagay, Derek JP. Derek JP Ramsey. Iba-iba nga yung minsan direct. Oo, may direct sa mga pagkain. Direct to the point. Ikaw, JP, final words. Final words, feeling ko kailangan na namin nito net ng bagong project together para meron na kami ma-share. Oo. Simot na eh. Totoo.
O ikaw, anong ano mo? Sige, ako na lang. Dahil nga, ngayon, Women's Month. Kasi nga, di ba, merong, parang hindi natin yung problema sa Hollywood na ang hirap makapasok ng mga babae sa film industry. Di ba sa Hollywood, pag babae ka, tapos gusto mo maging director, sobrang hirap. Kasi nga karamihan ng mga spots ay sa lalaki, even DOP, True. di ba ganyan. Pero sobrang swerte ng mga gustong pumasok sa industriya dito sa Pilipinas kasi yun, open talaga ang pinto para sa mga babae, even sa mga LGBT. True. Pero sa set, dominated ba rin by males kasi yung crew, yung technical crew, meaning gaffer, meaning best boy, mga driver, Mga lighting mga crew. lighting crew, ganyan. Mga lalaki pa rin. Pero kung gusto mong maging director, pwede ka maging director. Gusto mong maging DOP, babae ka, or LGBT ka, pwede. Hindi parang, sa lagay na yon parang nauuna tayo sa ibang mga film industry sa ibang bansa. Kasi nga, ayun. Sobrang open natin ang open ng pinto para sa lahat ng mga gustong sumali na ako ewan ko kay Joy pero ako nung nag-start ako as a script con hindi ako nakaramdam ng discrimination bilang babae. Mas nakaramdam ako ng discrimination dahil bata ako pero hindi dahil babae ako. Kasi Akala siguro ko dahil maliit ka eh. Gago. Pero siguro dahil nga nung especially sa Star Cinema nung pumasok ako, karamihan ng mga direktor babae, like si Direk Joyce, ang mga AD babae. So parang Direk Cathy, Direk May Cruz, di ba? Si Inang, Doris Guillen, Direk Ronnie, Rory, diba? Rory Quintos, Ronnie Veronica Velasco. Parang pagpasok ko, hindi ko talaga ininda na, kaya ko ba? Babae ako. Kasi kaya ng mga direktor eh. So parang, in a way, kahit hindi naman nila sinasadya, protektado ka bilang babae. Mas nakaramdam ako siguro dahil nga bata ako. Pero syempre gano'n naman, meron naman talagang gano'n. Tapos kailangan mong patunayan na kahit bata ka, kaya mo. So ayun. So sa mga bagets dyan na nakikinig, nanonood, na babae. Akala mo Even to, LGBT may merong may lighting crew na meron silang babae na staff na kasama. Talaga? Oo. As in, natuwa din ako nung nakita ko yun. Diba? Parang, uy. Pero kahit na kunyari DOP, di ba, ang dami ng mga babaeng DOP ngayon. Editor, babae. Di ba sa Fangirl, puro babae yung main staff nyo? Pero dahil yun, ang main nun kasi nga, ayaw naming mailang si April, si Charlie dito. Kasi nga, may mga masisela na mga eksena, kailangan niya maghubad, ganyan. So, kapag nag-shoot kami, bawas tao sa set. Bawas lalaki sa set. Ang lalaki lang doon ay yung AC, assistant cameraman na nagpo-focus ng camera. Pero the rest, AD, script con, camera operators, mga babae. Para hindi mailang yung artista kasi ayun, masiselan yung mga kinukunan. Ayun. True. Yes. Yung sinot namin na series, yung inayawan ni Joy. Kailangan talaga sabihin. yung sinot namin na series doon, majority nun galing sa community, LGBT. So, di ba? Minority doon yung mga straight eh. So, kahit sino ka pa, open ang pinto ng industriya para sa iyo. Lalo na ngayon, 'di ba? Lalo na ngayon na mas napupush na kahit sino ka pa talaga. Totoo. Kahit saan ka. Yung si Joy galing yung probinsya, 'di ba? Di ka dito sa Maynila nag-college, 'di ba? Oo. So, even from the regions ka, kahit sang kagaling. Hindi totoo na kapag galing ka sa Big Four. Yeah. May easy way in ka ganyan. Yes. Ayun lang. Sa mga nanonood dyan, welcome kayo dito sa industriya. Yes. Hindi madali pero kakayanin. Wala namang madaling trabaho. Correct. So, pero sigurado na kapag minahal nyo yung industriyang ito, mamahalin din kayo nito pabalik. Correct.
Yeah. Ayun. Ang ganda na nung intro, Charis. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo tuwing may bago kaming lapag. And kung meron kayo mga sariling mga questions tungkol sa industriya, mention us on Twitter, Instagram, and TikTok using the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. Ang official IG namin at AWKP Stuffs, official TikTok namin at ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonette Hadaune. Ako naman at JP Habak sa Twitter at Instagram. Tapos, Milo, ikaw. Ayun, thank you ulit sa lahat ng mga nag-subscribe na nandito ngayong gabi. Maraming salamat, hindi kayo nagsasawa. Anyway, charing. So ayun, follow nyo lang akin sa IG, Milo Everyday, TikTok Milo Everyday, Twitter, So Milo. Ayan po. Thank you, Joy! Oh, ikaw, Ikaw, Joy! Joy. Thank you po. Thank you for having me. Wow! Saan ka mahanap? Gusto mo ba magpahanap? Okay lang po. Mahanap niyo rin ako. Mahanap nyo rin yan. At thank you sa natin, mga VVIP sa nagstay. Kung gusto nyo maging part ng maging VVIP, punta lang kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription goes to our chosen beneficiary of the month na ngayong buwan ito ay Growing Potentials. Isa siyang therapy clinic sa Pampanga na tumutulong sa mga underprivileged kids and teens sa ipagpatuloy yung mga therapy sessions nila. Ayun. Yeah. Tapos meron din kami ng Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan kung saan pwede kayo mag-share ng mga favorite screenshots nyo sa mga pelikula or serye ni Milo at ni Joy. Ayan. So sinabi na namin yung iba, Starting Over Again, lalo Dating na si Called Joy. Tadhana. Oo. Sana makita, hindi ko alam kung makikita si Joy sa Dating Called Tadhana eh. May ano ka ba doon? Aninag ka ba doon, Joy? Sa Tadhana? Yung Aninag ka? shades Basta yung blue na shades direct. Makita mo Sige. na. Pakihalap na lang sa Tadhana. Thank you, Joy. Thank you, Thank Milo. you. Salamat Thank naman, you. Joy. Thank you, Pinaunlakan mo guys. kami, Ay, maraming salamat po. Maraming salamat, VVIPs. Maraming salamat, VVIPs. Thank you, guys. Bye, guys.